DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Thursday, December 4, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Base pay ng militar at uniformed personnel tataas sa susunod na taon. Dalawang opisyal ng DPWH na may koneksyon sa mga kontraktor sinibak. Ang Kiko Barzaga ay pinagtanggol ni VP Sara kaugnay sa suspensyon nito sa Kamara. Alice Guo ililipat na ng BJMP sa koreksyonal ngayong linggo. Sunog, sumiklab sa isang cargo vessel sa Manila North Harbor, 3 sugatan. At Taal Volcano muling nag-alboruto, nakaranas ng 2 minor phreatic eruptions. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Tataas ang base pay ng lahat ng military at uniformed personnel simula sa susunod na taon. Ito po ang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos bilang pagkilala sa hindi matatawarang serbisyo ng militar at pulisya sa bansa. Sa kanyang video message, sinabi ng Pangulo na sa tuwing may kalamidad at hamon ng kalikasan tulad ng lindol, baha at bagyo, pagsabog ng bulkan at iba pang kaganapan, ay laging andyan at nakalalay ang mga sundalo at pulis. Bukod sa AFP at PNP, sakop din ng taas sa sahod ang mga tauhan ng Department of National Defense, DILG, Philippine Coast Guard, Ayan. Bureau of Corrections, Aha. at National Mapping and Resources Information Authority o NAMRIA. Ang isa pang good news, Ayan pa ha. magiging Kasama na 300, taga DZRH, saka 2x2, kasama na. Isama na natin yan. Isama na natin, Mother. Ano? Isama na natin. yan. Oh. Ang isa pang good news, magiging 350 pesos na rin ang arawang subsistence allowance Yay! ng lahat ng MUP o Military and Uniformed Personnel simula sa susunod na taon. Ayan. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat rin protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Mr. President, ang Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:08 ang ating oras, na imbag ng bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Sinibak na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang 2 opisyal na tinukoy ni Batangas Representative Leandro Leviste na may link o kaugnayan sa mga kontraktor. Kagad namang pinasalamatan ni Leviste si Secretary Dizon sa mabilis nitong aksyon at pagsibak sa 2 opisyal na kinilalang sina assistant na kinabibilangan ng isang assistant secretary at director 4 ng ahensya. Sa isang pahayag, nagpasalamat din ang DPWH kay Leviste sa rekomendasyon nito tungo sa reforma sa ahensya at pagbabantay upang matiyak ang transparency and accountability sa pamahalaan. Sinabi ni Leviste na tinayak sa kanya ni Secretary Dizon na committed ito sa pagpapatupad ng reforma at nagbigay ng assurance na ang mga proyekto ay makararating sa mga lugar na higit na nangangailangan.
Nabatid na ang dalawang sinibak na opisyal ay dinala sa DPWH ni Yusek Ari Perez na nag-resign sa ahensya noong October 17 na ayon sa kongresista ay may koneksyon kay Party List Representative Edwin Garjola ng Contractors and Workers and Construction. Lagi ako nagkakamali dito. Ano ba naman yan, kumbatsero? Hindi mo na nakabisado yan. Yung CWS ay Contractors. Hindi. Construction Workers. Ayun, Construction Workers Solidarity. Sa pagtaya ng kongresistang anak ni Senator Loren Legarda, ang mga kumpanyang konektado kay Guardiola ay nakakuha ng mahigit 100 bilyong pisong proyekto mula sa DPWH. Alas 6:10 ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa ipinataw na 60 araw na suspensyon ng Kamara laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente, tinawag nitong bahagi ng serye ng pagpapatahimik sa mga kritiko ang ginawa ng Kamara kay Barzaga. Hindi rin umano ito ang unang beses na hakbang ng gobyerno para patahimikin ang mga kritiko. Gaya na lang umano ng ginawang pagdukot sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagsasampa ng inciting to sedition laban sa ilang personalidad at maging siya mismo ay kasama. Tanong ng Vice Presidente kung nagawa kay Barzaga na isa ng opisyal ang naturang hakbang, paano pa kaya sa mga ordinaryong Pilipino lamang? Yun. Mga, ganun sana. Ganun sana mga tirada. Punto pa ni Bibi Sara. Parang hindi pinaniwalaan. Punto pa ni Bibi Sara, ang malayang pagpapayag ay hindi dapat ituring na banta at ito ay nananatiling pangunahing karapatan ng bawat Pilipino alinsunod sa konstitusyon. Pero dapat lang nating liwanagin, Katotoy, liwanagin natin. Liwanagin natin. Na there is no such thing as absolute freedom. Yan. Ulitin natin ha. Wala pong absolute freedom. Kapag ka po ang kalayaan ng isang tao o karapatan kaya ng isang tao ay nakakatapak na sa karapatan o kalayaan ng iba, ito po ay hindi na pinapahintulutan kahit ng konstitusyon. Kahit ng konstitusyon. Gusto lang natin sabihin nyo. Halimbawa, sabihin ko, nakatayo si Paring Ray dito. Sabi ko, ikaw Paring Ray, mandarambong ka. Bigla na lang sinabi ko, rapist ka Paring Ray dahil nakatayo lang siya doon. Sasabihin nung ibang tao, hindi, kalayaan ito yung sabihin yun. Hindi gano'n. Hindi po gano'n. At dapat na alam yan, lalo, higit na dapat na nakakaalam yan, ay yung mga nasa gobyerno. Yes. Ano pat sinabing sila'y may posisyon sa gobyerno kung hindi nila tatandaan at iintindihin kung ano talaga yung nakalagay sa batas at limitasyon ng batas. At sabi nga, kapag ikaw ay opisyal, lalo na pag ikaw ay opisyal ng gobyerno, ay mas mataas ang hinihingi sa iyong standard. Dahil alam mo yung batas dapat, ikaw ang mas maingat at mahigpit na sumusunod sa batas. Dahil bilang taga-opisyal ng gobyerno, sa inyo nakatingin ng tao bilang isang dapat na magbigay ng good example. Pero kung ginawa man po yun kay Congressman Kiko Barzaga, hindi naman nangangahulugan na hindi dapat managot yung ibang mga congressman na may kasalanan, na ibang kasalanan. Hindi po ganon. Kaya nga ang ating at dapat managot si Congressman Barzaga. Dapat lang. Meron talaga siyang pagkukulang bilang opisyal ng pamahalaan. Yun. Kaya nga takang-taka tayo bakit ang gustong-gusto niyo maging opisyal ng pamahalaan Ang dami-dami kayang mga hinahanap sa opisyal ng pamahalaan. Talaga. Magpapatuloy po tayo. Alas 6:13 ang ating oras, kinuwestiyon din ni retired Supreme Court Associate Justice Noel Tiham ang 2 buwang suspensyon na ipinataw ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga. Para kay Tiham, sobra
sa ordinaryong disiplina at may dalang nakababahalang mensahe sa publiko ang ginawang 60-day suspension. Tila umaaktuan niya ang Kamara gaya ng Thailand sa ilalim ng kanilang mahigpit na batas na lese majeste o isang batas na lese majeste. Lese majeste. O isang batas na kinukonsidera bilang criminal offense ang mga kritisismo o insulto sa monarkiya o maharlikang pamilya. Punto ni retired Justice Tiham, hindi lang ito usapin ng batas sa Pilipinas kundi ang mensaheng dulot ng nasabing hakbang laban sa kongresista na tila pumipigil o nagpapatahimik sa mga kritiko ng mga opisyal ng pamahalaan. Alas 6:14 na ng umaga. Naimbagabigat kada kayo amin po, agring kayon, gising na. Nakatakda ng ilipat sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kinumpirma ng Pasig City Jail na natanggap na nila ang commitment order para sa transfer ni Guo. Ayon kay BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, sa ngayon ay hinihintay na lang ang paglabas ng resulta ng medical at laboratory examination nito bilang bahagi ng standard operating procedure. Inaasang maibibiyahe si Guo sa correctional sa loob lang ng linggong ito kapag lumabas na rin ang medical clearance. Kasama sa commitment order ang kanyang mga co-accused na sina Jamie Lynn Cruz, umanay presidente ng Zunyuan Technology Incorporated, at Rachel Joan Carrion. Magugunitang hinatulan ng Pasig City Regional Trial Court na guilty ang tatlo dahil sa kasong qualified trafficking in persons. Isang sunog ang sumiklab sa isang cargo vessel sa Pier 12, North Harbor, Tondo, Maynila, pasado alas 6 kagabi. Kinumpirma ng Philippine Ports Authority na may 3 tripulante ng barko na sugatan na kagad na naisugod sa ospital. Sa report ni Noche Cacas, biyahing probinsya ang cargo vessel at paalis na sana nang mangyari yung sunog na napula bago mag-alas 9 ng gabi. Nagsimula ang sunog sa engine room ng Meridian 2 Tacloban habang nakadaong sa pantalan. Umabot ang sunog sa second alarm na nirespondihan ng may 300 fire trucks mula sa Bureau of Fire Protection and Fire Volunteers. Muling nag-alboroto ang Bulkang Taal kaninang madaling araw ayon sa PHIVOLCS. Nagkaroon ng 2 phreatic eruption sa bulkan alas 12:58 at 1:04 na kapwa nagtagal ng 2 minuto. Uy, parang drawing lang to, Ara. Parang drawing lang sa batibot pero gumagalaw. Ano ba yun? Ito ay galing sa PHIVOLCS. Ganyan pa lang ngayon dyan, mga graphics. Ano? Aba, ang galing. Gumagalaw, muputok. Parang ganun. Galing pala ng mga video editor nila doon. Ano? Yun. Pinakita. Galing. Galing, ano? Una ito nagbuga ng usok na umabot ng 1,200 meters ang taas mula sa crater, habang ang pangalawa namang phreatomagmatic eruption ay nagbunga ng ballistic fragments na umabot sa 300 meters mula sa ibabaw ng lawa. Sa ngayon ay nananatiling nasa alert level 1 ang naturang bulkan, pero gusto lang nating liwanagin na itong Bulkang Taal ay active volcano, kaya dapat lang po itong may ginagawa. Active volcano yan. Active volcano po yun. Kaya okay lang po yan. Okay pa naman yan. Kaya nga alert level 1 lang. Wag lang kayong sanay na tayo dyan. Wag na. Kaya yung mga nagpupunta sa Tagaytay, gusto magpalamig, okay lang. Si kumbatsero lang ang bawal doon. Naalala mo pa. Minsan lang kami nag-ride papunta doon eh. Wag mo na ulitin. Pumutok. Nasara lahat ng kainan sa Tagaytay dahil doon. Mambihira pa doon. Ay, naku, Bulkang Taal. That was 6 years ago, kumpatsero. 6 years ago nung pumutok yung bulkan. Susunod! Tito Bo! ICI, patay na nga ba? Aba? At sino nagsabi niyan? Aba? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:18. Ng world-class quality Pride detergent.
Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, dyan sa mga taga Barangay Muzon, Taytay Rizal. Muzon, Taytay Rizal. Kaklaruhin natin na Taytay Rizal, meron kasing Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan Oo nga. Muzon, Taytay Rizal, andyan po at merong isang pagala-gala dyan. Naghahanap ng mabibigyan ng kwarta. Yun, tinan mo nga naman. Oo. Saan ka nakakita ng gano'n? Umiikot, gumagala, isang buong team po yan, naghahanap ng mabibigyan ng pera. Ayan. Kaya lumabas na kayo ng bahay. Lumabas na kayo ng bahay. Sabi niya, nakikinig kami sa DCRH. Ayan. O kaya naman, kahit na hindi pa kayo lumabas, lakasan nyo yung radyo nyo. Ayan, para marinig. Radyo o kaya television o kung paano man po kayo sumusubaybay sa number 1 na DZRH. At siyempre pa, dapat alam nyo ang word of the day para manalo kayo ng mini component. Yun. Alam nyo ba ang word of the day? Ano bang pronunciation dyan, Mother? Sa word of the day, Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Mother, how do you pronounce this? Ayan, paano ba yan? Ito'y hindi ito salitang Pilipino. Hindi rin English. Baka mahirapan ng ating sambayan nandito. Pero ganun pa man, dahil ito napili ni Ara, pagbigyan natin. Si Ara ba pumili niyan? Alam mo naman, si Ara tagapili natin yan Wizard of Oz yan Ito pakinggan nga natin. Kung paano daw pinopro na. Halatang hindi ka YouTube Ba't ba ganito? Premium may commercial Ganun ba yun? May commercial nga. Ayan, tapos na how commercial. do you Les Majesté. Ayun. Les Majesté. You could say it as Les Majesté. Ayun. Les Majesté. Les Majesté. Na ang ibig sabihin, Yuel, halika dito. Ano ibig sabihin nito? Les Majesté. Les Majesté. Ang ibig sabihin, ano ibig sabihin niyan, Yuel? Baka binibigkas natin, pare-pareho natin hindi alam. Ano ibig sabihin yan? Les Majesté. Yan yung daw sa Thailand. Sa Thailand. Batas daw sa Thailand na bawal i-criticize. Bawal tuligsain ang monarkya. Ang monarkiya. Yung hari. Bawal tuligsain ang hari. Ayun, ganon. Ganon daw yan. Les Majesté. Sa ano pala yan? Sa Thailand. Ayan, yun. Ay, pinapindot ko na yun. Sorry na. Tao lang. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:25 na ng umaga, tuloy ang mga balita. Nasa 15% lamang ng mga Pilipinong mag-aaral na nasa antas sa grade 1 at grade 3 ang kayang bumasa ng naaayon sa kanilang grado. Ayon kay EDCOM2 Executive Director Carol Marquis, 85% ng mga grade 1 to 3 students ay hirap bumasa na anyay indikasyon ng seryosong early grade literacy o literary crisis sa bansa. Giit ni Yi, karamihan sa mga ito ay mula sa mga paaralan sa Regions 8, 9 at 12. Sinisi ito ng opisyal sa kakulangan ng learning resources, gayon din ng teacher training at limitadong parental at community involvement sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Pero gusto ko na rin idagdag dito, kumbatsero, yung social media. Marami pong mga bata ngayon na pasensya na sa termino, ang tatamad magbasa
sapagkat iniaasa na kumbatsero sa mga sa mga visuals na mga audiobooks o kaya ay mga video. Oo nga, meron palang gano'n libro na hindi mo babasahin. May magsasalita na. Babasahin sa iyo kung sino man nagsasalitang kusa yung libro. Oo. Parang gano'n, na may nagbabasang naka-recorded, ikaw naman makikinig ka na lang. Hindi ka na nagbabasa. Ganon, yung mga audiobooks kumbatsero. Meron sa palang kanya ganun, sa mga ibang online news nga kumbatsero, merong ganong pamamaraan ng pagbabasa. Makikinig ka na lang, pipindutin mo lang na ganon yun. Nakalagay doon, 4-minute butit hindi ko natutunan yan read, ganon. Iba kasi yung ikaw mismo ang mata mo ang nakatingin. Totoo. Tapos pumapasok sa isip mo at saka mas maganda nga minsan bibig kasi ng diba? out loud, out loud. Totoo 'yun. Iyan ang mga pamamaraan natin nung araw para madali nating mamemorya yung ating pinag-aaralan, especially kung malapit na exam. Yung ginagawa ko pa nga kumbatsero, ewan ko kung nagawa mo rin. Minsan kapag ka talagang hirap akong doon sa asignatura na yon, ang ginagawa ko, sinusulat ko pa. Sinusulat pa. Binasa ko na nga sa libro, sinulat ko pa, binasa ko pa ng malakas. Ayun. Ewan ko lang pag nakalimutan. Pero sa examen, dala-dala mo yung sinulat mo na yon. Oo. Kaya pala. Kaya nga valedictorian ako noong grade nung elementary. Kaya valedictorian ako noon Kaya pala. Joke lang. Ma'am Sofia Estanislao, magandang morning. Alam mo naman, panlaban mo ako sa mga quiz noon. Alas 6:28 ang ating oras. Masantos siya kabasanad sa kayo namin ang Bagong Kila. Inilarawan ni House Senior Deputy Minority Leader Caloocan Representative Edgar Egay Erice na patay na ang Independent Commission for Infrastructure. Kasunod ng pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang miyembro nito. Ayon kay Erice, malaki ang mawawala sa komisyon dahil sa lawak ng karanasan ni Singson sa infrastructure. Kinumpirma rin ni Erice na si Singson ang tinutukoy niya kamakailan na nagbabalak ng magbitiw. At ibinahagi ang umano'y mensahe nito na kulang ang suporta mula sa Malacanang. Ayon sa mambabata, sinabi ng dating DPWH Secretary na hindi niya ipapahamak ang sarili at ang pamilya para lamang lutasin ang problema ng palasyo. Tinawag din umano ni Singson ang ICI na punching bag dahil sa batikos na natatanggap ng komisyon, lalo na sa mga investigasyon nito sa flood control projects. Git ni Erice, matagal nang isinusulong ni Singson ang pagbibigay sa ICI ng contempt powers at immunity. Ang problema niya pag may sumunod pa na mag-resign. Di ba nauna si Benji Magalong, eto ngayon si Babe Singson. May bali-balita kung batsero, meron pang isang susunod. Meron pa isa. Baka amatir na lang yung gwardiya. Ang problema nito, kung batsero, ito ang laking problema, gumagastos daw ng sariling pera yung ibang mga nandidiyan. Yun ang problema. Ito meron akong information, very reliable source. Ang nagsabi, si advisor, special advisor Jun Azurin. General Jun Azurin. Nakaka-3 milyon na raw na nagagastos out of pocket. Abono. Tinaw niya na yan. Abono. Paano nga naman magagawa ng gusto yung trabaho nakausap niya? Nga ako kagabi. Ang sabi raw, pag umabot ng 5 milyon to at hindi tayo nire-reimburse. Hindi nire-reimburse. Uwian na pag umabot ng 5 milyon. Doon pa lang kita na kulang ang suporta. Kailangan na patatagin nito, hindi lang yung special advisor pa yan. Paano yung ibang mga karaniwang staff, empleyado niya na palagay ko inuumaga sa trabaho diyan, diba, sa pagsasaliksik na yan. Volunteers. Pagbabasa lang ng mga kutakot-takot na dokumento niyan Buti sana kung audiobooks yun. Buti sana kung audiobook. Pwedeng makinig na lang habang nakahilata. Yung isa raw magre-resign, hindi rin, bukod sa issue ng kulang sa suporta at walang kulang sa kapangyarihan, mukhang may iba rin paniniwala. Lalo na doon sa mga masyado raw nakadepende ang live streaming. Doon sa ang investigasyon sa ilang personalidad tulad ni Yusek Bernardo.
Parang iisa na lang yung parang siya na lang yung pinaniniwalaan. Kung ano sabihin ni Bernardo, yun na yun. Yun na yun. Nako, problema nga. Isa yan. Problema nga malaki. Ito lang, si Senator Bong Revilla lang nabasa mo ba yung statement ng abogado niya? Sabi niya, nagpe-presenta na nga daw si Bong Revilla na ipatawag siya ng ICI para makasagot siya. Pero hindi! Ano raw? Hindi daw sila pinansin, hindi sila pinatawag man lang. Tingnan nyo na. Tapos biglang sasabihin ngayon na kakasuhan na sa ombudsman on the basis of a single person's testimony. Ito nga si Yusek Robert Bernardo. Nako, malaki problema nga, no? Baka nga maiwan din yung tanod na lang. Alas 6:32 ng umaga, handa si Senator Mark Villar na makipagtulungan sa investigasyon ng ombudsman sa issue ng flood control mess. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na i-refer sa ombudsman ang kaso ng senador kaugnay sa kontrobersya. Nanindigan ng senador na malinis ang kanyang record at walang basihan ang mga ibinabatong akusasyon laban sa kanya. Kumpiyansa rin si Senator Mark na magkakaroon ng patas na investigasyon para malinis ang kanyang pangalan at mapanagot ang mga totoong nasa likod ng katiwalian. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na palalayain na ang mga Pinoy seafarer na hinostage ng Houthi sa Yemen. Sa impormasyong natanggap ng DFA mula sa mga otoridad ng Sultanate of Oman, oras na palayain na ang mga Pilipinong bihag ay transfer sila mula sa Sanaa, Yemen patungong Muscat, Oman. Pagtiyak naman ng Embahada ng Pilipinas, sisiguruhin nilang ligtas at agarang pag-uwi ng mga nasabing Pinoy seafarers. Matatandang hawak sila ng Houthi rebels mula pa noong Hulyo nang atakihin ang sinasakyan nilang barko na MV Eternity Sea habang dumaraan sa Red Sea. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Bago lang tayo mag-commercial break ay pinuputol muna natin ang kwentuhan na to para bigyan daan ng isang napakahalagang pagbati. Binabati lang natin si Kisses. Ay, Kisses. Habson ng happy birthday. Ayan, Kisses. Happy birthday. Wala ba tayo dyan? Meron daw. Meron. Umorder na daw sa pansit ng mahal kita. Hindi, nagpalit na raw sila ngayon. Iba na raw yung ino-order nila. Iba na ba? Naimas na. Pansit daw ng naimas. Naimas na. Ang naimas ay Ilocano ng Masarap. At si Avic Amarillo. Ma'am Avic. Happy birthday. Wala ba tayong paalmusal dyan mula sa ano yung kainan na Coffee Project. O kaya Crossings. O kaya Dear Joe. Dear Joe. Wala ba tayo dyan? Ma'am Avic Amarillo. Wala ba tayong pasyal sa libreng pasyal sa Crosswinds? Ayan, Crosswinds. Sa Tagaytay. Lamig na ngayon dyan, kambatsero. Oy, nako. Sarap. Yung mga kababayan natin na gustong magpalamig ngayong weekend, pwede po kayong pumunta ng Tagaytay. Ayan. Umakit kaya walang problema yung pagputok ng taal, ano? Wala problema. Yan. At mas maganda nga yun eh. Maobserbahan nyo pa yung taal kung ano ang activity niya ngayon. Hindi naman maganda yun. Hindi, yung pinakita nung ang ganda nung pinapanood kong pinakita ng P-Box yung may gumaganong-ganon, no? May gumaganong-ganon sa video nila. Matatakotin yung mga tao eh. Kahit na Mario, napautot lang yung bulkan eh. Kayo pa ba naman natatakot dyan sa taal na yan? Yan active volcano. Natural lang na kumembot-kembot paminsan-minsan yan. Oras mo natin, Achi Ahya, Mr. Jelam Tang, Lakyam Samgo, 6:35 na umaga, magbabalik po kami. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. Dos! Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2 si Jerry at si Anthony. Narito na 2x2, hahataw ng todo. Urado ka 2x2, ang katotohanan dala nila 2x2, walang sinasamba pale. Maniwala ka 2x2, hataw ng gusto tol. Umasa ka 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Sana po ay hindi kayo nai-stress. Baka kasi mag-resign din kayo. Nakaka-stress talaga yung mga pangyayari, pero huwag kayo magre-resign. Hindi naman kayo pwedeng mag-resign bilang tatay. Hindi ka pwedeng mag-resign bilang anak. Bilang nanay. Bilang nanay. Kaya ito pong naintindihan natin si Secretary Babe Singson Combachero. Actually, yung pong posisyon ng DPWH Secretary, isa po siya sa mga unang inalok niyan. At ang dahilan din na binanggit niya kung ba't siya tumanggi, dahil nga meron na siyang aging body at ayaw na siyang payagan ng kanyang misis. Talagang matindi yan. Stressful nga yan. At siyempre, yung may matutuwa sa'yo, may magagalit sa'yo. Totoo yan. Especially ito pong ICI ay, marami pong nagsasabi, independent ba talaga ang ICI? Yun na nga, ang bukod tanong pa doon doon. Independent ba talaga? Bakit tuwing magpa-file ng kaso sa ombudsman, andun ang DPWH? Kaya tandem ba sila ng DPWH? So hindi siya parang hindi siya talagang independent sa executive department. Lalo na sa Malacanang. At ang nadagdag pa ngayon ay itong binanggit ni Congressman Egay Erice na batsi daw sa text sa kanya ni dating ni Secretary Babe Singson na ang ICI, pansinin po ninyo, ang ICI ay ginagamit saan? Para malutas ang problema ng Malacanang. Mabigat to. Mabigat ang pananalita ng taong ito. Magkakaalam, pero mukhang talagang nag-hibernate na si Secretary Singson. Hindi na muna humaharap sa media. Mga kumbachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Kaya ang kausapin na lang natin ay yung gustong humarap sa media. At namimigay ng hindi lang ambulansya, kundi pera. Sana all. Nakakausap po natin si Tom Cruise ng PCSO. Mission Impossible. Magandang umaga po, PCSO General Manager Mel Robles. Good morning, sir. PM, good morning. Ka-Jerry. Ayun. Yes, sir. Kamusta po? Mabuti naman po. Ang dami niyong pinamimigay na hindi pala ambulansya ang tawag ngayon dyan, hindi na ambulansya. Patient, PTV. Ayan. Opo, yan po ang ginawang technical. Pero sa atin naman po, mas maganda magkaintindihan sa ambulansya dahil yun naman po ang trabaho niyan. Minsan po nagkakalituhan pa eh. Nasa ambulansya ba tayo? Nasa telebisyon. PTV 4. Kaya actually pinipilit namin kahit hindi pa namin kayo nakakausap, pinipilit namin i-justify ni Combachero
Hindi, yung PTV kasi may ibang mga sangkap sa loob yan. Ano nga ba pagkakaiba nung inyong i-donate o pinamimigay sa mga LGUs? Well, ang pinaka-importante dyan, when you move one patient to one point to another, di ba? Di po ba? Yun naman ang pinaka-basic niyan eh. Sabi nga, ambulatio, yung Italian word, gumagalaw. Tama. So, at sa tingin ko, hanggat nasa-satisfy natin yan, ay pwede siyang tawagin ambulansya at talaga namang ang tawag dyan ay ambulansya. Ngayon kung sabi kasi nila dapat daw may doktor, may nurse, may kung ano-ano pa. Hospital na yata. Ang tingin ko naman po dyan, wala nga pong doktor yung hospital. At least mas detalyado pala ipaliwanag ninyo. No, unang ipaliwanag namin yan GM, ang sinabi lang namin ni Kumbatsero kasi pasyente. Nire-require ng PCSO na pasyente talaga yung isasakay dyan, hindi kaya patient transport vehicle, hindi kung sino-sinong taga-barangay o anak o asawa, kamag-anak ng politiko ang isasakay dyan. Para makalibre sa traffic. Opo, ay ano po yan, suggestion po yan ng Department of Health, no? Ako naman po, ang tingin ko ang dapat mag-regulate niyan ay Land Transportation Office sapagkat yun po ang agency nagre-regulate sa mga sasakyan. Pero whatever it is, ang mahalaga po ay, gaya ng nasabi nyo, 100% na po ng ating lahat ng syudad at munisipyo ng Pilipinas ay meron na pong ambulansya. Wow. So mga gaano karami po yan kung in actual numbers? 1,640 po. Oo! 1,640 ang naipamigay ng PCSO sa loob ng 3 taon. Opo. Daig na po natin yung Itbulaga kasi Batanes po hanggang hindi lang po mula Apari hanggang Hulo. Mula Batanes po, meron na po sila hanggang Hulo. Ang dami na pala, no? Paano po ang meron ba kayong guidance o guidelines sa paggamit ng ambulansya kapag tinurn over nyo sa LGU? Opo, meron po yan. Magpapas sila ng resolution na ino-authorize nila yung mayor at kailangan po nila mag-allocate ng pondo para sa maintenance. Ito po ang mahalaga rito. Kaya po hindi po natin binibigay ito sa mga barangay. For example, kasi magko-commit po sila ng funds nila para ma-maintain ito. Maintenance, driver, tama ho kayo, no? Opo. Gastos yan eh. Opo. At nakita po natin talaga kaya ho ang pangangailangan nito ng COVID po. Minsan po sinasakay na lang sa tricycle, kariton, lalo na po yung mahihirap na munisipyo. Kung nakakatuwa po kasi iba, hindi ho marunong mag-request dahil sa tanang buhay ng kanilang munisipyo, they never had one. Alam niyo naman sa atin, pag maliit na bayan ka, hindi ka masyadong nagkakaroon ng mga ganyang biyaya. Pero ang bilin po ng ating Pangulo, wag nang politikahin yung healthcare. Kailangan po lahat magkaroon yan Kasi kahit ho sa panahon ng gera, kahit ang kaaway mo na nambabaril sa iyo, gagamutin mo pa rin So edi lalo na ito kung ang away nyo lang naman ay politika na natapos na naman, bigyan ho natin lahat. Kaya nga po ang inuna namin, yung pong mga maliliit na bayan na wala talagang kakayahan at hindi pa nakakakita ng ambulansya. Yung po sa buong buhay nila. Yung po yung inuna natin. At noong December 2 nga po, ang Metro Mayors po ang pinakahuli dahil sila naman po ang pinakamayayaman at namimigay nga po. Kaya noong December 2, na-achieve na po natin yung 100% na mobile medical mobility. Lahat ho may kakayahan ho mag-move ng kanilang mga pasyente. Kaya pala kayo binigyan ng 100.6% ng GCG Lampas Lampas yung grado nyo sa perfect Lagpas 100%? Meron palang ganun? Kaya kayo pala ang best GOCC in the world.
In the GOCC world ng Pilipinas. GOCC World. Ano ba yan? Talaga bang may ganyang awarding? Yearly o ano? Ano po ito, nung panahon ng Pangulong Aquino ito, na sabi nga ho ni Frank Drilon, no, ginawa raw ito lalo na nung sukdulan na unregulated na yung mga GOCC na so much so na may manikuristang na-i-appoint sa board ng GOCC. Ako naalala ko pa po yun, bata pa po tayo lahat noon. Meron pong ganong usapin na hindi ho qualified ang mga nilalagay sa mga GOCCs. Ito po ang mga sangay ng gobyerno na nag-engage into business. Yes. Ayan po ang definition ng GOCC. Sila po ay mga government or instrumentalities, government corporations na yan po dalawa, may line agency at merong GOCC. Ito pong GOCC na to, nakita nila nung time na yon na hindi nababantayan kung sino-sino na lamang po. Ay ginawa po yung GOCC law at yun po may fit and proper rule, tinitignan qualified ka ba at tinitignan kung ikaw ba ay tumutugon at uma-action ayon sa mandato mo. Doon po yung scorecard na binibigay na yon. At ito nga po, nung kami po ay pumasok, 56 points lang po kami, nasa 50. At naingat po namin yon to 90 at ngayon po ay 100 plus. Grabe. Tinanong ko po, bakit may butan? May butan. Lampas. Sige nga po. Pag umabot ka pala sa certain score, may bonus ka pa. Kaya ako meron ganun. So nasa bracket kami ng inabot namin yung bracket na dadagdagan ka pa. So ganun po yung patakaran nila. Pwede bang baon nyo na yun para for next year? Parang credit to next year. Advance na. Hindi, nakakatuwa naman. From 56% naging 100.6% kayo in 3 years time. Opo. Kaya nga po, napupumilit ako sa inyong i-announce ito dahil baka hindi na maulit. Hindi, teka muna. Hindi ba yan sa laki ng revenue? Ayan, yun nga itatanong ko eh. Income ng PCSO? Marami yung criteria yan eh. Part 2 yan, yung pag-hit ng revenue targets. Kasama po yan. Part din po, yung inyong pati po pag-attend ng board meeting, binabantayan po dyan. Kasi maganda ho ito eh. Talagang masinsin ho ang criteria. Mga criteria measurable. Yung nasusukat po, hindi lang ho yung chismis na magaling o mahina. Hindi po. May science involved po sila rito. Measurable, observable. Lahat po ng ginagawa nyo dapat po kayang sukatin at ipaalam sa lahat na tama nga ang ginagawa ninyo. At kadalasan pong nananalo rito ay mga GFIs, mga bangko, no? Ngayon lang po kami nakasingit dito. Sabi siguro ito, may pera din dito kaya tsaka dapat talaga mahusay sila sa numero dahil numero ang pinag-uusapan dito. Pag-usapan natin ang pera, GM. Magkano na ba ngayon ang naiko-contribute ng PCSO sa kabang yaman natin sa National Treasury? Gano na itinaas? Well, kami po ay hindi revenue generation supposedly, dahil kami po ay kawang-gawa. Lahat po ng pera namin ay mapupunta sa kawang-gawa. Pagamat nakakapagbigay po talaga kami, unang-una sa buwis. Kasi po sa PCSO, pag nangangarap ka pa lang, nagbubuwis ka na eh. Pag tumaya ko kayo sa amin. Mangangarap ka pala may tax na eh. Oo, totoo. Pag ikaw bumili ng ticket, nangangarap ka pa lang. Nangangarap ka ng manalo. Nagbubuwis ka na. Ganun pala yun. Pag nanalo ka pa. Lalo na pag nanalo. Buwis ka pa rin. Pag ba, bumili ka ng ticket ng loto, siyempre gusto mong manalo, nangangarap ka na nun. May tax bayad ka na nun. May tax ka yun. 20% to yun. Tapos kapag ka nanalo ka, tumama ka ng 20% another 20%. Ang bira. Di ba? Ang dami pa ng taxes. So magkano ho yun? Magkano na? Well, meron pa ho kami corporate income tax. Nagbabayad pa kami. Tapos,
Kaya hindi ho kami dapat talaga tignan sa revenue generation. Although, sa aspetong yan, sa pagbabayad ng documentary stamps, revenue generator na po kami. Noong mga nakaraan taon, mga 16-17 billion ang taxes alone. No? Mga ganyan, no? Yan ang range namin na binabayaran. So, 15 to 16 billion in taxes, no? Tapos kung meron pa, corporate income tax namin. Tapos kung may matira pong profit, kung meron, dahil lahat po ng pera namin ay napupunta sa kawang gawa. At yung mga mandatory contributions po namin, katulad ng 40% of our charity goes to the universal healthcare, yung pong sa PhilHealth, doon po napupunta yun. Sa Commission on Higher Education, Dangerous Drugs, ang dami po namin sinusuportahan. Kasi ang Kongreso, pag may ginawang batas, ang una ho tinitignan PCSO as source of funding. Kaya napakarami po namin automatic earmarking, binabawas na po sa amin. Kaya I think mga 1.5 billion po at the end of the year, ganyan, ang napupunta sa Department of Treasury over and above the taxes that we give. Ganyan po ang aming pananalapi ang sistema. Yung pala ang teka muna, nabanggit niyo yung tungkol sa parang standard ng pagtatrabaho. Meron kayong mga targets na ginagawa diyan sa PCSO. Naisip ko lang, hindi ba dapat ganyan ang pagpapatakbo sa gobyerno in general? Tama po. Nagseset ka ng target. Pagka hindi na-reach yung target, tanggalin mo yung cabinet member, tanggal ka. Ito yung mga dapat tanggal ka. Ako po, naisip ko po yan, sinabi ko po sa GCG. Dapat buong gobyerno merong performance evaluation system na pinapatupad katulad sa sa mga GOCC. Kasi po napakaganda Dahil nung ako po ay nag-head ng agency ng LRTA, wala pa pong GCG. At every year yan, tinitignan kung ano ang performance even ng mga ng mga direktor. Kahit ng head ng agency, ini-evaluate po. At tama kayo, napakaganda po kung gagawin po yan sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ganun pong kadetalye. Titignan ko detalyadong performance at may scorecard. I agree po sa sinasabi ninyo. Pero it must be a very big organization kasi ang dami yung agency. Totoo po yan. Pero sa dami naman ng pwedeng magbantay dyan. Sa isang department of magbigay tayo, Department of Health, sample. Department of Health, dapat itong ganito karaming mga ospital ang maayos nyo, ganito karaming mga pasyente ang malibre sa yung zero billing, yung zero balance billing na binabanggit. Zero balance billing. Kapag hindi nyo nagawa ito by end of the year, tanggal ka. Ewan ko lang pag hindi magtrabaho nung gusto yung DOH Secretary. Tama ho yan. Tama ho yan. Kasi meron, kung mapagsasama-sama ho yung function ng civil service, ARTA, gawing isang performance evaluation organization body. Scorecard po talaga. Talagang scorecard. Pati po yung aming pagbayad sa mga bayarin namin, tinitignan nila kung on schedule kami. Kunyari, meron kayong mga babayaran. Ito ba yung nababayaran nyo on time? Kasi minsan, naiipit ang pagbabayad. Ganun ka-detalyado ang Governance Commission. Talagang yung pamamalakad nyo po, tinitignan kung matino ang pamamalakad at may scorecard. Sana maging ganun. Para nasusukat talaga at hindi lang yung nag-i-stay sa posisyon dahil kamag-anak, malapit, malakas kay ganito. Pinagbigyan. May dapat sinitingnan yung kanyang mga deliverables kung nagagawa ba. Yung nasusukat, merong measurement talaga, may numero, may science diyan talaga. Numero na observable at measurable nga. Yan talaga para wala na hong haka-haka. Nag-fail ka rito, fail ka. Ayun. GM, maraming salamat po sa inyong oras at congratulations sa PCSO. Wala ba tayong 100.2
63%. Wala ba tayong libreng ticket ng loto niya? Net tax eh. Siopaw na lang, siopaw. Siopaw. Salamat po, GM. Magandang umaga po. Thank you, salamat po. Mabuhay kayo. Mabuhay po kayo. Si GM Mel Robles ng PCSO. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Uy, may nakikinig sa atin. Isang lumilingon sa pangalang Willie Revillame. Ay, Kuya Will! Kuya Will! Bigyan ng jacket yan! Uy, meron silang bago, malapit na daw, yung Willionario. Willionario. Mukhang may makakalaban ng PCSO. Dapat kami unang manalo dyan, Kuya Will, ha? Meron daw silang segment na, bigyan ng jacket yan! Ayan, at willingly yours, natutulong sa mga mahihirap. At meron na pala silang sariling channel, Signal Channel 10. Channel 10. Exclusive lang sa Channel 10 sa Will Network, Will TV ang Channel 10 sa Signal. Kuya Will, ha? Bigyan naman. Kuya Will, congratulations. Kuya Will. At ito, meron din isang nakikinig sa atin, Marcos pa rin. Ang pangalan niya ay Marcos Jeronimo. Marcos pa rin Jeronimo. Lagi daw siyang nakasubaybay sa atin, kumbachero. Alam na alam lahat ng mga panyanyari mula pa sa DZMM pa hanggang dito. Siya ay nagtatrabaho diyan sa KFC. Subok na matibay. Subok na matatay. Diyan sa Petron and Lex. Nakita ko nung minsan. Si Nanang kanina, naabutan mo ba? Nanang Angeli. Nanang Angeli, sinalubong kami dito. Gusto lang daw nilang, yung magang-maga nagpunta dito. Gusto lang makakita ng 2x2 dahil doon pa raw sa DCMM, nakatutok na sila sa atin. Pumunta lang at para makita kami. Salamat po, Nanay Angeli, sa inyong pagmamahal sa 2x2 at sa DZRH sa kabuuan. Oras po natin, 7:03 ng umaga. Number 1. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Oy, Kapopoy, Kuya Jerry Labasan, Ate Beth, kumusta na po dyan sa Laguna? 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw po ngayon ng Thursday, December 4, 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Babe Singson na stress, nag-resign bilang ICI Commissioner. Dating Senador Bong Revilla at 10 iba pa pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman. Senator Bong pumalag. LTO, sinuspindi ang driver's license ng isang ama na pinagmaneho ang minor de edad na anak sa Isabela. Department of Agriculture magpapatupad ng MSRP sa karneng baboy at carrots ngayong holiday season. Mga kaso ng sunog na may kaugnayan sa paputok tumaas na higit 200% ngayong taon. At mga nakumpiskang fake driver's license at muffler ginawang palamuti sa higanting Christmas tree ng Sagay City Police. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:10.
Nakatakdang ipatupad ng Department of Agriculture ang Maximum Suggested Retail Prices o MSRP sa kada kilo ng baboy at carrots. Ito'y bahagi ng hakbang ng DA upang pigilan ang pagtaas ng presyo ng nabanggit na mga produkto habang papalapit ang Pasko. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., itatakda sa 370 pesos bawat kilo ang presyo ng liempo, habang 350 pesos kada kilo ang bagong cap para sa kasim at pigi. Para naman sa carrots, 120 kada kilo ang target na presyo. Nauna nang itinaas sa 120 per kilo ang MSRP sa red at white onions na ipinatupad nitong Lunes. Kakaiba ang palamuting ginamit ng Sagay City Police sa Negros Occidental para sa kanilang 15-feet Christmas tree. Sa halip na ordinaryong Christmas balls at mga parol ay dinisenyuhan nila ito ng 250 mufflers at 100 fake driver's license. Ayun, may picture pa pala. Ayon kay Police Chief Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang naturang mga mufflers at fake licenses ay nakumpiska ng mga otoridad mula sa ikinasang checkpoint sa iba pang operasyon nitong nakaraang taon. Imbis anyang sirain ay napagpasyahan nilang i-recycle ang mga ito para gawing Christmas decors. Layo ng kanilang konsepto na itaas ang kamalayan ng publiko sa City Ordinance regulating the operation of motor vehicles with modified mufflers sa kanilang lungsod. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Kuya Levi Santos, ingat sa pagmamaneho. Nanonood ka habang nagmamaneho. Aba, ingat-ingat. Kung gagawin yan. Porkit malaki yung TV mo sa sasakyan. Sa sasakyan, napupugian ka sa amin masyado. Makinig ka lang, kuyang. Sinuspinde sa loob ng 70 araw ang driver's license ng tatay ng bata na hinayaang magmaneho ng sasakyan ng kanyang minor de edad na anak sa Itiague, Isabela. Kasunod ito ng kumalat na video sa social media na bata kung saan makikitang nagmamaneho ito habang umuulan at nakaupo sa likuran ng sasakyan ang kanyang ama. Naglabas na rin ng show cause order ang LTO para pagpaliwanagin sa loob ng 3 araw ang ama ng bata. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Parin Lacanilaw, naharap sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle ang tatay ng bata. Ayan, ginawa na yan, tapos ipinost pa. Pinost nyo pa eh. Ayun. Meron naman talagang gumagawa niyan para turuan yung bata. Pero hindi sa highway. Sa mga mga loob-looban lang o kaya subdivision. Ito, pinost nyo pa. Pinost. Bawal na nga. Hindi na nga dapat. Pinost nyo pa. Pinagmalaki pa. Samantala, pinaigting ng Bureau of Fire Protection ang kanilang information drive matapos tumaas ng 258% ang sunog na may mga kaugnayan sa paputok. Ayon kay BFP Chief Jesus Fernandez, nasa full alert status ang lahat ng tauhan mula December 23 hanggang January 1 bilang bahagi ng Oplan Paalala, Iwas Paputok, na layong bawasan ang mga panganib ng sunog ngayong Kapaskuhan. Una nang hinimok ni Fernandez ang publiko na iwasan ang paggamit ng paputok at pumili na lamang ng mga alternatibong pantawid ingay sa pagdiriwang ng bagong taon. Ito'y kasunod ng pagtaas nga ng firecracker-related fires mula sa 31 noong 2024 ay naging 111 cases ngayong 2025. Grabe ang itinaas. Ganito kaaga. Ganito kaaga. Sus Mariano Kaindo. Kaya itong si Val Gonzales ay may pinuntahang ano ba yan? Parol dapitan. Ayan, tama yung nasunog na mga tindahan dyan sa dapitan. Alamin natin ang balita mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Jerry Anthony, masigla pa rin itong mga bentahan ng iba't ibang mga dekorasyong pamasko dito sa Dapitan Arcade, dito sa pagitan ng Quezon City at lungsod ng Maynila. Ilang araw bago yung Pasko. Yung hindi natatapos na bentahan dito, yung mga nagbebenta ng mga plato,
Ay iba pang mga figurin, mga malilit na dekorasyong pangbahay ang nabibili dito. Nakakapamilya ako diyan, Vale, magandang mamili diyan eh. Ay, tama-tama. At katabi ko ang may-ari ng pinakamalaking tindahan ng Christmas decor. Hindi naman Christmas decor. Hindi naman Christmas decor. Pinggan ang binibili ko dyan, pinggan. Ito, nadali ka ni Bal. Talagang pamimilihin mo. Ay, tapusin mo na nga yan, Bal. Katabi ko, Jerry Anthony, ang may-ari nga ng pinakamalaking tindahan dito ng mga Christmas decor. At siya rin ang barangay chairman. Si chairman, barangay Santa Teresita, Chairman Rogelio Aweng Lanuza. Magandang umaga, Chairman. Si Anthony at Jerry. Magandang umaga po sa inyong lahat. Chairman, magandang umaga po. Yan po bang, Chairman, yan po bang tindahan nyo na yan, may permit kay barangay chairman? Ayun naman po, meron po. Ito papayag ang mahal nating mayor na hindi magkaroon ng vending site para papaganap buhay na nasa ayos po sila. Tama. Kasi sigurado po natin na lahat po yan nagbabayad ng permit. Yun. Magkano po bang bayad yan pagka may mga nagtitinda sa pwesto? Magkano bayad sa pwesto? Mura lang naman po ang bayad dito. Direkta na po silang bawat pwesto po, sila po yung nagbabayad sa City Hall po. Sa City Hall, hindi sa barangay? Opo, hindi sa barangay, sa City Hall na po. City Hall pala? Hindi po sa City Hall, bibigyan sila ng resibo sa City Hall. Yung po yan. Ganun pala, no? Teka muna, yan bang arcade na yan ay private o public property? Yung arcade po is private property po. Pero ito pong katapat is livelihood po namin. Siya po ang nagsimula ng mga decoration talaga dito bago naging Dapitan Arcade. Kami po yung mga original dito. Wala pa po tayo sa posisyon, naghanap buhay na po tayo rito. Ganun po. So hindi, kaya ako tinatanong kung bakit sa City Hall pa nagbabayad, hindi sa barangay. Kung naman yan, hindi naman gaano ba kalaki ang arcade na yan, Chairman? Yung arcade po is, yun yung private property. Yung kaharap po, isa ako po ng barangay na naisip ng ating mahal na mayor na pabigyan ng livelihood yung mga taga rito na hindi kayang umupa sa arcade. Private na arcade. Ayun. Dapat ang pangalan niyan, katapat ng Dapitan Arcade. Tama magbabudget po. Marami ng tao, Chairman, marami ng namimili ngayon? Sa ngayon, OT na rin mamimili kasi nga nakapamili na rin po sila. Kasi maaga pa lang, naganda na rin po sila ng mga kanilang mga pandekor para hindi na rin iwas na rin po sa siksikan ng mga tao, ganun po. Pero hindi ba mabigat na kalaban yung mga online shopping? Medyo mabigat, pero iba pa rin yung talaga nasa pwesto, mas mura pa rin. Kesa sa online, kasi nga, yung shipping fee, yung naka-online din naman po kami. Kaya dumidirekta rin po sa amin. Sa inyo rin ang bagsak. Online din po kami, Lazada, Shopee rin sa inyo din pala pumupunta. Pero rin po. Chairman, may nakakapuna sa inyo, parang puyat na puyat daw kayo, kulang kayo sa tulog. Paano po kasi magla-lightning kami sa barangay, nag-aayos na po ako ng decoration. Alam mo naman, opening ng mga lightning ngayon, hindi naman tayo papakabog dyan. Atin yung mga pandekor. Ayun. Val, di ba may nangyaring sunog dyan dati? Oo, last year yun. Kumusta na nga pala, Chairman? Nakabawi na ba yung mga negosyante? Kasama ka rin dun sa nasunugan nun, Chairman? Yes, kung ako po tatanungin, hindi naman po talaga kayang bawiin ng 1 taon o 2 taon yun. Mga 5 taon yan. Kasi nga, yun po yung pag-iimbak namin, pagsisimula namin. Yun po yung tempo na pag-impisa pa lang ng ganyang season,
nakatambak na dyan, bigla pa nasunog. Kaya sobrang masakit sa amin yung nangyari. Lahat po talaga ng may pwesto, halos hindi makakabawi. Kaya ng sunog na po na yan. Basta mag-ingat lang ang ating mga kababayan dyan, Chairman, especially yung mga nagtitinda. Naghigpit na ba kayo ng mga patakaran dyan? Sobrang higpit na po ngayon. Kita mo, konting sobrang alertin na lahat ng mga constituents natin at manininda. Lahat sila may mga passenger, kapupuno nga namin ng passenger dito. Saka yung may bumbero naman din po kami. May bumbero din kayo. Mula anong oras hanggang anong oras ang open ang tindahan, Chairman? Ang open ng tindahan ko talaga, binubuksan ko na dyan ng 6 o'clock hanggang 10 para yung mga gustong umabol, napapagbigyan natin. Yung mapagbigyan natin sila na kaya ginagawa ko sa mga tao ko, nag-second shift kami. May pang-umaga, may pang-gabi para ma-entertain namin yung mga gusto talaga mamili kasi pupunta sila rito, sasabihin sa radyo, kawawa naman po sila. May pupunta ng maga, may pasok pa. Kaya yun po yung gusto namin entertainin na huwag masayang yung oras po nila. Kaya naman tayo, flexible tayo. Kung ano yung gusto nila, doon tayo. Chairman, maraming salamat po. Val, thank you. Ayan, maraming salamat si Barangay Chairman Rogelio Aweng Lanusa. Sarado itong area na to. Ano ba? May tip daw pag ano po yun? May tip. May tip ako sa inyo. Kung gusto niyo talaga makamura, mas agahan niyo yung pagbili. Katulad ng, ang dating kasi ng mga produkto namin is July pa lang. August, yan. Yan mura po talaga. Pero pagdating ng peak season yan, pangalawang parating ngayon, kaya mahal. Yung patapos na. Yung patapos, yun po talaga ang mahal. Akala po kasi nila, yun doon nagmumura. Hindi po totoo yun. Mas mura, yung pa-start pa lang. So, kaya, buwan ng July, August. August. Mura. Ayos. Kasi mura namin nakukuha. Thank you. Marami na rin nakapamili sa amin. Ayan, maraming salamat Chairman Aweng Lanusa sa tip na yan. Yan sa mga nanonood ng 2x2. Ay magandang tip yan. No, huwag kayong mamili dun sa dulo. Ang mas mura pala ay buwan pa lang ng July. January pa lang pupunta si Don dyan. Ayo. At kompleto na raw ang produkto sa mga panahong ganap. Ayan. So mula rito sa Dinarayong Dapitan Arcade dito sa pagitan ng Quezon City at Lungsod ng Maynila. Kasama ko pa rin si Utoy Gadapid Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Ay nanalo na sa Barangay Muson, Taytay Rizal. Namimigay na ng pera doon si RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Anthony, Jerry, meron din akong tip para sa inyo na gustong manalo ng 1,000 pesos. Bakit ba ganyan? Ba't nagkaganyan? Parang nakainom ka. Parang kang nakalunok ng Christmas tree ba't ka mamimili pag dulo na? Di mamili ka ng timula pa lamang. Doon sa Enero. Doon ka tayo mamili. Yan, alam mo, Bentot. Sa pesos. Ito na nga, dito sa Barangay Muson sa Taytay Rizal. Huling-huli natin to si Tatay. Tatay, pangalan mo? Eddie Ferrer. Para ano naman to, boses naman to, iba rin. Eddie Ferrer. Si Tatay Eddie Ferrer, nahuli namin na nakikinig ng DZRH sa kanyang tindahan. Nung tayo dumaan kanina, Tatay, palagi ka nakatune sa DZRH? Palagi po. Sino po paborito yung announcer pag umaga? Katunying Kajiri. Katunying Kajiri. Ito, meron kang 1,000 pesos! Yay! At syempre, kapag nahula mo pang ating word of the day, meron ka pang additional na mini component. Paliit na paliit. Lipstick, majestic. Lipstick, majestic.
Jet Majete. Oo. Dahil yung ating word of the day. Nahihirapan nyo talaga eh. French word kasi yan na ibig sabihin wag tuligsain ang monarkiya, yung les majeste. Yan, dahil dyan, yan tatay meron kang mini component. At syempre ang Deezer H t-shirt at meron ka pang siksik liglig umaapaw na Deezer H Noche Buena basket, hindi na pang Noche Buena, pang Media Noche pa. At syempre, ang bagong-bago, ang pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom. Wow, yan ang set. talaga naman. Kaya 2 kilo yan. 2 kilo, napakarami kang malalaban dyan. Salamat, Katonye, Kadiri. Yes, sir. Maraming salamat, Kuya Eddie. Erwin. Maraming salamat po. Sino si Erwin? Si Erwin Alparo. Si Erwin Alparo. Kasi kanina umaga tulpo ang tawag sa akin. Maraming salamat po. At siyempre sa mga nasa mananalo 1,000 pesos lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasusunod nating winner sa Deezer H Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bat Alparo Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZR. Susunod. Dito boy. Uy, makakausap natin yung nagsuspende ng LOA, Letter of Authority ng BIR, si BIR Commissioner Charlie Mendoza. Sandali po lamang, oras po natin. Achi, ahya, Mr. Janam Tang, Chityam, Diapchit, Hun 727 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Bad boys. Yan. Yung mga bad boys, lagot kayo. Yung mga kumikita sa LOA, tsaka sa MO. Ayan. Kausapin natin si BIR Commissioner Charlie Mendoza. Commissioner, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying at Ka Jerry at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Alam nyo bang para kayong si Santa Claus ang tingin daw sa inyo ng ibang mga negosyante sa ginawa ninyong pagsuspindi ng Letter of Authority at Mission Order sa Commissioner? Narinig nyo ba yon? Opo. Aware naman po tayo na mukha naman pong positive ang reception ng ating mga stakeholders at ng especially ng business community and ng taxpayers po. Dito po sa hakbang na ginawa natin na sinuspindi muna natin ang pag-i-issue ng letters of authority, admission orders, and even ongoing field audits para matingnan po natin ang proseso at matingnan natin ang mga system vulnerabilities and or possible defects sa protocols para maayos po natin at ma-address po natin ang concerns ng ating mga stakeholders. Ayun, tama. Nabanggit ninyo yung maayos yung proseso at sistema dahil ngayon pa lang din bagamat marami ang natutuwa, meron din mga nag-aalala dahil batapos yung masuspend, sinabihan din daw sila, yung ibang mga negosyante na babalikan kita. Ganon? Oo. Parang madidelay lang daw ng konti yung dating sistema at ang sabi, babalikan kita. May mga ganon daw sir, BIR Chief. Well, unang-una po, temporary lang naman po ang suspension na ito. Sabi ko nga po, hindi po masama ang letter of authority itself or ang audit. Yan po ay itinatadhana ng batas. At kailangan naman po talaga ng BIR yan upang masiguro natin na talagang nagbabayad ng buwis. This is a necessary enforcement tool po para ma-quantify natin at ma-verify natin kung talaga bang tama ang buwis na binabayad ng isang taxpayer. At ito po ay sanctioned naman ng batas. Nagkakaroon lamang po tayo ng problema kung hindi ito nagagamit ng maayos. Dapat pag mag-i-issue tayo ng letter of authority or magkakandak tayo ng audit, kinakailangang tama ang basihan, legally at factually, and this should be done with a genuine intention. Titinan po natin yan, hindi ho tamang pananaw ng ating mga kawani. I'm sure marami tayong mga kasamang mga kawani sa BIR na nagtatrabaho naman ng maayos. Opo, totoo po yan.
Although, posible nga po na meron din tayong mga kasama na medyo naliligaw ng landas at ibang layunin na ginagamit sa pagpapatupad ng ating mga proseso. Na ginagamit ang LOA at MOA o MO na armas nila bilang panakot o pangharas. Pangharas para kumita. Para kumita. Oo. Yun po ang masama at hindi po natin ito tolerate yan. At sisiguraduhin po natin na kapag nag-resume na po ang audit, mababawasan po ang kanilang discretion sa pagkakandak ng audit upang naiiwasan po natin yung mga ganito nga po na nagagamit sa pang-aabuso, sa extortion, or panghaharap ng ating mga taxpayers. Can you elaborate on that po? Nababawasan ang kanilang discretion? Opo. Well, unang-una po, kinakailangan kasi na pag magkakandak ng audit, dapat po na meron munang initial study. Tingnan muna, talaga bang kulang ang mga dokumentong isinabmit, at talaga bang base doon sa mga dokumentong isinabmit so far ay lumalabas na hindi nakapagbayad ng tamang buwis. Under the current rules naman po, meron naman po tayong mga issuances or regulations that guide our reviewers, our examiners, or our field officers in conducting audits. But yun nga po, ang unang problema kasi is nasusunod po ba ng maayos? Baka naman napaka-absolute ng leeway or hindi nasusunod to the letter yung mga patakaran natin sa pag-i-issue ng LOA. So titinan po natin yan and tinitan din po natin yung duplicity na babalitaan po natin sa isang taon. 3-4 LOAs minsan na natatanggap ng ating mga taxpayers. So baka ho kinakailangan na i-revisitahin natin kung kinakailangan ba na marami tayong opisina sa BIR. Meron tayong regular units, meron tayong special units, task forces ngayon na nag-i-issue ng LOA. So we may have to streamline these processes. So, tama kayo doon. Commissioner, tama kayo doon sa may mga reports din po kaming natatanggap na mga 4, 5 sa isang taon ang LOA. Grabe. Ano ba dapat na proseso dyan? Every year ba yan, Commissioner? O kapag nabigyan na ng tax clearance ba, dapat pa rin i-audit, isa lang sa LOA? Well, ang tingin ko naman po kasi dyan, kung yung subject ng particular na letter of authority covers a different type of tax at hindi po niya tino-cover yung naunang letter of authority na iba naman po ang tax na tino-cover, technically, legally, wala naman pong problema doon. Kaya lang, syempre po, sa pananaw ng taxpayer, titingnan niya lang na hindi niya maaring makita yung aspeto na yun at akala niya kung nakakatanggap siya ng 3 or 4 LOAs ay harassment or walang basehan At ang challenge din sa taxpayer nun is he is receiving multiple LOAs although covering different types of taxes na legally po pwede po naman. I'm sure interconnected po yun. So yung mga sinabit yung dokumento, especially kung voluminous, in response to this particular LOA, isasabit na naman niya dito sa panibagong LOA. So tinitinan ko ho kung maybe I'm thinking the possibility of, tingnan natin yung mga regular units ng BIR na baka maaring sila na lang ang mag-issue ng LOA at mag-conduct ng audits. So, tinitinan ko kung kinakailangang repasuhin yung mga special units ngayon na nagkakandak ng yung audit. Yun nga po, tama kayo doon. Yung special units, medyo special din ang singil. Tsaka per unit, per department, ibang LOA, ibang klase ng tax. Hindi ba pwedeng lahat na ng... Halimbawa, kung VAT, income tax. Lahat na ng klase ng tax, ma-audit na sa isang LOA, kung may LOA man. Covered na. Yan nga po. Opo. Tinitinan po natin, no? That is one possible amendment that we will do in our processes. May mga stakeholders din po tayo nagsasuggest ng ganyan para isang sagot na lang at isang set ng documents na lang ang isasabit nila sa BIR at para isang auditor din lang or isang kawani ng BIR ang nakikipag-ugnayan sila sa pagsagot sa audit na ito. Actually, Commissioner, ang naisip ko, hindi ba napakalaking trabaho din? Sa trabaho lang, napakalaking
workforce ang kailangan na i-designate o i-allocate ng BIR para lang sa mga LOA na to? Ay, totoo po yan. Totoo po yan, lalo na po sa pagtingin sa mga dokumento na sinasabit ng mga taxpayers kasi voluminous po ito kinakailangan. Ang tamang proseso ho kasi, pag nagsabit ng dokumento, ay kinakailangan basahin at tingnan at i-analyze ng maayos before tayo mag-proceed sa succeeding stages ng audit o whether sa preliminary assessment or sa final assessment. Isa rin po yan sa mga concerns na nire-raise ng mga stakeholders natin. Again po, these are allegations po coming from stakeholders na tinitingnan natin na sinasabi nila na kapag daw nagsabit ng dokumento, mukhang hindi naman nababasa. Hindi naman binabasa. Hindi naman talaga binabasa dahil areglo ang lakad. Oo. Opo. Okay. Just to set the record straight, hindi po natin tinututulan ang LOA dahil sa ayaw nating magbayad ng tamang buwis. Klaruhin natin yon. Tamang magbayad ng nararapat na buwis ang mga mamamayan kasama ng negosyante. Kaya lang, dahil nga sa pang-aabuso ng ilang mga taga-BIR, nadamay na yung kagandahan sana ng LOA. Ang tanong, hindi po kaya itong suspension naman ng LOA ay magresulta para itong mga negosyante wag na talaga magbayad ng tamang buwis? Hindi naman po, kasi unang-una naman po temporary lamang ito. Ginawa lamang natin ito upang pause muna tayo, tingnan natin. May kinakailangan bang baguhin sa sistema, may kinakailangan bang baguhin sa protocol, at maging sa behavior and attitude ng mga kasamahan natin sa Bureau of Internal Revenue. Eventually po, ililift din natin ito, at kung sila ay hindi nagbayad ng tamang buwis in the meantime, na dapat nagbayad sila during the period na suspended ito, ay mahahabol at mahahabol naman po ito ng Bureau of Internal Revenue. Ano po ang tinitingnan nating timetable sa lifting kung sakali? Ilang buwan yan? Yeah, tinitingnan po natin maybe mga 2 to 3 months po. 2 to 3 months. 2 to 3 months mula nung sinuspend. So mga Pebrero, Marso, Pebrero, pwede na itong bumalik. Or mga towards the end of January po, or early February. Opo. Ayun, at least klaro yan. Yung po namang mga kababayan natin na nabiktima, mga negosyante na nabiktima ng mga salbahing, ilan lang naman ng mga taga-BIR, paano po ba makapagsusuplong yung mga negosyante na hindi nangangamba na sila po'y balikan o kaya perwisyuhin nito pong mga taga-BIR? Ito po, last week, meron po tayong ginawang dedicated email address directly na binabasa ko po yan. Yung tell the commissioner at bir.gov.ph. Aside ho dun sa normal channels natin for lodging complaints and other complaints with other concerns with BIR, nag-create po tayo ng email address na ito na dedicated lamang po sa mga complaints and concerns and even suggestions on how BIR can improve its audit process. Binabasa ko po yan ng diretso. At I assure po na pangangalagaan ko po ang confidentiality or immunity ng mga reklamo na natatanggap natin sa mga stakeholders. Very aware po ako niyan na meron ho bang reward? Halimbawa, merong isang negosyante na may isusuplong sa inyo na salbahing BIR official. Meron ho bang... yung sinasabi mo, dapat ilibre na ninyo sa tax sa loob ng 2 taon, gano'n. Meron ho bang gano'n? Sige, wag 2 taon, 5 taon. Pero doon po ba, mula po ba nung inilaunch ninyo tong website, yung email address na to, may mga nagsumbong na sa inyo? Marami na po. Mahigit 100 na ho na emails ang natanggap natin simula ng Biyernes. May tinutukoy hong mga pangalan? Meron hong iba, pero yun nga ho karaniwan ho, general ang mga concerns na nire-raise nila. Nagbibigay ng specific details. Probably because nga po, natatakot sila na baka... Yun nga. Yun na nga. Siguro, from those complaints, suggestions, and recommendations, makabuo kayo ng mas maayos na sistema para ho talaga hindi nagagamit sa pangharas yung LOA, ano? Yeah, totoo po yun. Kaya nga po, aside sa complaints, we also value suggestions being sent to us through this email address. Kasi
isasama po yan sa considerations ng ating technical working group na nag-aaral dito sa LOA protocols na meron tayo. Opo. Last na lang po, meron bang aasahan na regodon o kaya revamp ang mga mamamayan dyan po sa BIR, among BIR officials po? Well, eventually po, magkakameron po tayo ng regodon. Ina-assess ko pa po ang performance ng ating mga kasama sa Bureau of Internal Revenue, especially our revenue district officers, regional directors, assistant regional directors, even yung mga assistant revenue district officers. Nasa proseso pa po ako ng pag-a-assess ng performance nila. At eventually po, maaari po na magkameron po tayo ng ikutan or pagitan sa mga nakapwesto po sa ating mga unit. Last na lang po, ito po bang mga issue ng katiwalian, corruption sa gobyerno, flood control especially, nakita nyo na po ba kung gaano epekto nito sa pagbabayad ng buwis ng mga mamamayan? Meron ba kayong mga taxpayers na ayaw ko na magbayad kasi nilulustay lang na may pera ko? Nakita nyo na ba yung trend kung bumababa na ang ating tax collection? Yeah, opo. Totoo po yan. Because of these issues po, especially itong flood control, anomalies na iniimbestigahan ng gobyerno natin, ay nagkaroon po talaga ng impact kung titinang ko sa ating revenue collection. Kapag during the first semester, mataas po ang growth natin year on year. But nagsimula nga po ang investigasyon, since July, bumababa po ang ating collection when we compare to our collection last year. So maaaring epekto po talaga yan itong nangyayaring ito. Aside sa nagkaroon po ng slowdown sa spending, even sa mga remittances or mga payments ng, for example, ng DPWH sa BIR, na hold po yun. So even yung taxes na dapat bayaran doon. Talaga. May porsyento kayo na mababanggit, Commissioner? Kung gaano na ibinaba? What I can say po is during the first half po, double digit ang growth natin eh. But since July, single digit na lang ho at medyo patuloy ho na bumababa. But the good thing naman po dito, pagsamantala lang naman po ito hopefully, and once na naayos na natin ang sistema because of these investigations being done by the government, hopefully pagpasok ng susunod na taon mas maganda na po ang collection natin dahil naayos na rin naman natin yung mga maling. Dahil sa ganyan nga ho, dahil sa issue ng flood control anomalies, dapat na ho ba talagang wag muna kaming magbayad ng buwis, Commissioner? Ano ba yan? Hindi, si Commissioner. Wag naman po. Ang taxes, lifeblood of the nation yan. Kailangan po natin yan sa mga pasweldo sa mga tao natin, mga guro, mga pagpapatayo ng mga infrastructure. So siguro nagkakasundo tayo na ngayon nakita natin ang dami palang pera ng gobyerno. The problem is not really with the collection but on the spending. Utilization. Totoo po yan. Yun lang po sabi ko nga po, despite all these allegations of anomalies on the part of the BIR, naniniwala po ako na karamihan sa ating mga kasama sa mga BIR ay nagtatrabaho naman po ng maayos para makalikom ng sapat na buwis na maipopondo sa proyekto ng ating gobyerno. Kaya nakakalungkot po kung yung pinaghirapan nilang i-raise na revenues hindi naman po napupunta sa tamang proyekto na dapat paglagatan itong na-raise na revenues na ito. Yes sir. Commissioner, maraming salamat po at dalas-dalasan natin ang kwentuhan. Thank you, Commissioner. Tell the Commissioner at email at gmail.com. Tell the Commissioner at bir.gov.ph. Thank you, Commissioner Charlie Mendoza. Katunying at Jerry, maraming salamat po. Magandang umaga po si Commissioner Charlie Mendoza. Tell the Commissioner at bir.gov.ph. Magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw. This time, tago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Ay! Oy, Kuya Will, interview ka namin bukas, ha? Punta ka dito sa studio. Ihingan ka namin ng parapol. Tama yan. At si Kasoji Jimenez naman ay nangangumbida
nangungumbida. Ngayon ka lang makakita ng family reunion na ipinangungumbida sa lahat. Kahit hindi ka mag-anak. Sa Tomas Jimenez Clan Reunion sa Barangay Libsong, East Lingayen, Pangasinan. Magkakaroon daw ng Grand Family Reunion sa December 7, gaganapin sa Capitol Resort. Ayan. Kasoji, ayan Ano ba nangyari doon kay Mayor Isko? Dinimanda? Oo, dinimanda ng kampo ni Mayor Hani Lacuna, kumbachero. Anong kaso yan? Balikan nga natin yung issue na yan. Dahil sa binasa nating news item kahapon. Parang, tama. Ang nag-file ng kaso, si Hani Lacuna ba ito? Ba't kamukha? Doktora Leilani Marie Lacuna. Ayan, Doktora Leilani, ito po ay nagsampa ng kaso sa ombudsman kay Mayor Isko at marami pang iba. Ang dami nilang kinasuhan. Sa kanilang 86 na pahinang petisyon, inilarawan ng incumbent Liga officers ang planado, systematic at politically motivated na pagpapatalsik sa kanila dyan sa council. Parang ang nangyari pala, tinanggal siyang presidente ng Liga ng mga barangay. Kasi pag presidente ng Liga ng barangay, may isang upuan sa konseho. Ayun yung sinasabi niya. So ang kaso sa ombudsman ay graft at usurpation of authority. Si Mayor, tsaka si Vice Mayor. Vice Mayor at yung iba pa. Hindi nung politika sa Maynila, balikan nga natin yan sa mga susunod na araw. Sana naman maging payapa na ang mga taga Maynila. Wag yung magpalitan ng kaibigan. Wag pong ganun. Magpalitan na kayo ng bubong ng bahay. Lalo pat may bubong naman na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry-Loom pre-painted ka na! Kabilis talaga ng oras. Magandang morning kay Kuya Arnel Verceles. At nakikiramay pala tayo, kumbachero, sa pamilya ni Kuya Jai Orosa. Oo. Ang kanya pong mga labi ay nandidiyan sa St. Peter Commonwealth. St. Peter Commonwealth. Si Kuya Jaimar Dan C. Orosa ay pumanaw po nitong December 1. Siya po bata pa, nasa 40s pa lang siya ay 42 years old. 42 years old, kumbachero. Nakikiramay po kami sa kanyang mga naulila. Doon po sa mga gustong makiramay, dyan po sa St. Peter's Chapels sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kikiramay po kami. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. Jackie say, hey Diane, let's run out behind the shady trees. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang oras ay hatid sa inyo. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Prito ulam na masebo, plato ng kaldero.